Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Pinal na desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte susundin ng Kamara. Commission on Election na itala ang makasaysayang bilang ng voter registration sa loob ng maiksing panahon. At mga ospital ng Department of Health nagbukas na ng leptospirosis fast lanes na italang kaso ng sakit umabot sa higit 2,000. Susundin ng Kamara ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Pucoy, hindi magiging dahilan ng constitutional crisis ang Kamara. Ibig sabihin, anuman ang final ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara, susundin ito ng Kamara. Para naman kay Iloilo 1st District Representative Sharon Garin, anuman ang kahinatnan ng impeachment case, pagtitiyak ng Kamara, hindi ito titigil sa pagkamit ng pananagutan, lalo na sa usapin ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Umabot sa mahigit 2 milyon ang bilang ng mga nagparehistro sa loob lamang ng 10 araw, na doble sa target ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa COMELEC, ito ay makasaysayan dahil sa taas ng bilang ng nagparehistro sa loob ng maiksing panahon. Naritong report ni Dante Amento. Natapos na kahapon ang 10 araw na voter registration sa buong bansa na isinagawa ng Commission on Elections. Sa datos ng komisyon sa ika-9 na araw ng registration o noong August 9, umabot sa 2.1 milyon ang bilang ng nagparehistro o hindi pa kasama rito ang mga nagparehistro kahapon. Ang bilang na ito ay doble sa target ng komisyon na 1 million. Ang mga rehiyon na may pinakamaraming nagparehistro ay Regions 4A, 3, 5, National Capital Region at Region 7. Noong nakaraang August 9, mahigit 400,000 ang nagparehistro. Kaugnay nito, nagpasalamat ang COMELEC sa lahat ng nakiisa at nagparehistro sa pinakamatagumpay, makasaysayan at pambihirang pagkakataon sa napakaiksing panahon. Patunay anya ito sa layong mapakinggan ang boses ng bawat isa at patunay ito na ang mga kabataan ay naninindigan para sa kinabukasan ng bayan. Noong nakaraang halalan, mahigit sa kalahati ng mga bumoto ay mga kabataan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapataw ng perpetual revocation ng lisensya ang Department of Transportation laban sa driver ng sasakyang nag-counterflow sa Skyway. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi sapat na suspension lamang ng lisensya ang parusa sa nasabing driver dahil inilagay nito sa matinding panganib ang buhay ng mga nakasalubong sa nasabing kalsada. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi lamang suspensyon kundi perpetual revocation. Ito ang sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon kaugnay sa natanggap nitong ulat na sasakyan na nag-counterflow sa Skyway. Sa kuha ng closed-circuit television ng Skyway, bandang alas 3:30 ng madaling araw noong Sabado, makikita ang pag-counterflow ng sasakyan na minamaneho ng driver na kinilalang si Jake Nazareno. Ayon sa kalihim, hindi sapat na suspension lang na lisensya ang ipataw sa driver dahil makikita naman ang maling ginawa nito na kung saan nilagay nito sa peligro ang buhay ng driver na nakasalubong nitong sasakyan. Dahil dito, inutos ni Dizon na patawan ng perpetual revocation ang driver ng naturang sasakyan upang hindi na pamarisan ng iba. Iniikalit din ni Secretary Dizon ng ilang netizen na huwag magsawa at patuloy na i-report sa kanila ang mga maling gawain ng mga driver sa kalsada. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Health ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Kaugnay nito, nakaalerto mga DOH hospital para sa mabilis na pagtugon sa nasabing sakit. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Nagbukas ang Department of Health ng leptospirosis fast lane sa piling DOH hospitals. Ito ay para sa mas mabilis na konsultasyon at gamutan ng mga nalubog sa baha. Ayon sa DOH, dito mangyayari ang assessment
upang malaman kung kailangan i-admit sa ospital ang pasyente o hindi. Dito rin titingnan ang risk level ng pasyente para mabigyan ng reseta sa tamang paggamit ng doxycycline. Sa tala na inilabas ng ahensya, nasa 19 na ang DOH hospitals na kumpirmadong may leptospirosis fast lanes. Kabilang narito ang San Lorenzo Ruiz General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center at Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Bukas din ang nasabing fast lane sa Dr. Josefa Abella Memorial Hospital, Philippine Orthopedic Center, San Lazaro Hospital at Valenzuela Medical Center. Kasama rin sa kumpirmadong may leptospirosis fast lanes ang Tondo Medical Center, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center at Rizal Medical Center, maging ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Children's Hospital, National Center for Mental Health at Lung Center of the Philippines. Mayroon ding leptospirosis fast lanes sa National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Research Institute for Tropical Medicine. Kaugnay nito, umabot na sa 2,396 na kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health. Mula ito June 8 o isang linggo matapos ideklara ng Pag-asa ang tag-ulan hanggang August 7, 2025. Tiniyak naman ng ahensya na handa sila sa inaasahang pagtaas sa kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagbaha mula July 21 dulot ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Ngunit mahigpit pa rin ang paalala ng DOH na agad kumonsulta sa doktor kung nalubog sa baha o putik dahil sa ulan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng pansamantalang ban sa pag-aangkat ng mga baka at kalabaw mula France at Italy ang Department of Agriculture. Ito'y dahil sa lumpy skin disease outbreak na nararanasan sa naturang mga bansa. Nagkakaroon ng bukol sa balat ang mga hayop dahil sa sakit na ito. Gayunman hindi kabilang sa ban ang mga balat na nalagyan ng asin o isinailalim sa ante at post-mortem process. Ayon sa DA, epektibo ang ban hanggat patuloy pa nilang minomonitor ang pagtigil ng paglaganap ng sakit sa mga nasabing mga bansa. Nais pa imbestigahan sa Senado ni Senator Erwin Tulfo ang hindi matapos-tapos na footbridge ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Maynila. Umaabot sa nasa 280 million pesos ang presyo umano ng Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noon pang 2019 batay sa dokumentong nakuha ng mambabata sa DPWH. Ayon kay Senator Erwin, sobrang overpriced o sobra ang presyo ng footbridge na mas mahal pa kaysa 4-lane vehicular bridges na naitayo sa lungsod. Ngunit pinakamasaklap aniya dito ay 6 na taong hindi pa ito natatapos kung saan pawang mga poste pa lamang ang naitatayo. Panawagan ng neophyte senator, dapat ipaliwanag ng DPWH ang presyo ng footbridge na mas mahal pa sa 2 tulay sa Binondo na daanan ng mga sasakyan. Sa susunod na linggo ay plano ng nakababatang Senator Tulfo na maghain ng resolusyon sa Senado upang paimbestigahan ang naturang proyekto. Ipapatupad ng Canadian government ang pinakamalaking pagtataas sa sahod ng kanilang militar sa loob ng 3 dekada. Ito ay sa layuning mapabuti ang recruitment at matugunan ng mga pangako nito sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Pinangunahan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagpapahayag ng planong pagtaas ng sahod ng militar hanggang 20% kasama ng iba't ibang benepisyo at bonus na ipatutupad sa loob ng 1 taon.
Ayon kay Prime Minister Carney, hindi na sapat ang kasalukuyang sahod at suporta para sa mga sundalo sa gitna ng lumalaking pangangailangan para sa kanilang serbisyo. Anumang ranggo ay makatatanggap ng dagdag sahod, ngunit pinakamalaki ang itataas sa mga entry-level na posisyon tulad ng private, sailor at aviator na ngayon ay makatatanggap na ng mahigit 50,000 dolyar kada taon mula sa dating 43,000 yearly. Kasama rin dito ang bagong allowance para sa mga naitalaga sa Arctic regions, mga tumutugon sa domestic natural resources o disasters at mga critical occupation na kulang ng tauhan. Mayroon ding mga bonus na umaabot sa 20,000 dolyar sa mga magtatapos ng pagsasanay at magpapatuloy sa serbisyo. Aabot sa 2 bilyong dolyar taon-taon ang gastos nito, bahagi ng mas malaking budget na depensa na inaasahang aabot sa mahigit 62 bilyong dolyar pagdating ng susunod na taon. At ayon sa pamahalaan, ang pagtaas ng sahod na ito ay isang generational change para sa Canadian Armed Forces, isang malaking hakbang para palakasin ang militar at matiyak na handa ito sa hamon ng hinaharap. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Matagumpay na nakapag-splashdown sa mundo ang 4 na astronaut ng National Aeronautics and Space Administration o NASA at Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA matapos ang kanilang 5 buwan na misyon sa International Space Station. Bahagi sila ng SpaceX Crew 10 Dragon spacecraft. Kabilang dito sina astronaut Anne McClain at Nicole Ayers, JAXA astronaut Takuya Onishi at cosmonaut na si Kirill Peskov. Nakapag-splashdown ang capsule ng mga astronaut kahapon sa San Diego, California. Nagsagawa ang mga astronaut ng nasa 200 researches habang sila ay nasa kalawakan. Kinumpirma ng World Health Organization o WHO na naalis na ang public health concern kaugnay ng human African trypanosomiasis o sleeping sickness sa bansang Kenya. Ayon sa WHO, malaking hakbang ito para mapalaya ang Africa sa mga nakakalimutang tropical diseases. Ang naturang sakit na nakukuha sa mga langaw kapag hindi nagamot ay nakamamatay. Ayon naman kay Kenyan Principal Secretary State Department for Public Health and Professional Standards Mary Muthoni Muriuki, tinapos na ng Kenya ang problema sa sleeping sickness na naglagay sa pangamba sa nasa 7 million Kenyans. Maraming kababayan natin ang natuwa sa naging anunsyo ng Australia na karagdagang 25,000 international student places para sa taong 2026. Naritong report ni Danny Dalieva. Marami ang natuwa nang i-anunsyo ng pamahalaan ng Australia ang paglalagay ng karagdagang 25,000 slots para sa mga international students na nais mag-aral sa bansa. Partikular na dito ang ilang mga kababayan natin. I think for me, maganda po yung pagbabawas ng restriction pagdating po sa pagpasok po ng mga student visa. Especially marami pa pong mga Pilipino sa mga kababayan natin sa Pilipinas ang mabibigyan ng marami pa pong opportunity para maging better yung career nila. Ang kalidad ng edukasyon sa bansa ang isa sa mga kinukonsidera kaya mas pinipili ng ilan na mag-aral dito. Kaya ako po napili ang Australia, it's because this is one of those countries that is not in the middle of crisis. So, yung quality education po dito, ang kagandahan kasi dito is, kumbaga matututo ka talaga doon sa pinag-aralan mo and ma-apply mo siya and possible na pag nakapasa ka sa mga assessments, you'll definitely earn the graduate visa. And kagandahan doon, magkakaroon ka ng experience internationally. Bagong pag-asa rin ang dulot nito para sa marami. Good news po siya kasi mas lalawak po yung opportunity po. Mga gusto pong mag-aral dito. Ano po, is panibagong opportunity po sa mga na-reject po before na mag-apply ulit or sa mga tao po na gustong
apply dito sa Australia. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagkabahala si Regional Universities Australia CEO Alec Webb na umaasang mabibigyan ng katiyakan ang tungkol sa kaukulang pabahay, hindi lamang para sa international students, kundi maging para sa domestic students din. Bagamat magandang balita ang 9% increase para kay International Education Association of Australia o IEAA, CEO Phil Honeywood, mas mababa pa rin ito sa pre-pandemic levels. Giit naman niya na dahil sa mga paghihigpit ng ibang bansa tulad ng Canada, US at UK, Australia ang nagiging least worst choice para sa international students. Danny De Leva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Silipin po natin dito sa ating live feed sa may Sukat Road exit sa Parañaque City. Dito po sa kaliwang bahagi na papunta po ng SLEX ay mabigat na po ang daloy ng mga sasakyan sa area na yan. At sa kanang bahagi naman na papunta ng Baclaran ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Dito po sa mga papunta ng Monumento at gayon din sa papunta ng Balintawak. Sa mga pupunta ng Norte at sa mga paluwas ng Maynila, dito po sa may North Luzon Expressway, ay wala naman po tayo nakikitang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX. Sa Pardo Service Road, Cebu City, maluwag naman po ang sitwasyon ng kalsada sa magkabilang lane, papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. Sa atin namang UNTV drone sa Cebu South Coastal Road, tuloy-tuloy po ang takbo ng mga sasakyan sa magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandawi City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Nakatakdang magsagawa ng inspeksyon ng Department of Transportation sa LRT Line 1 ngayong umaga. Mula sa Pasay City, naritong report ni Benedict Samson live. Benedict, good morning. Ano ang layunin at anong mga ini-inspeksyon ng DOTR sa naturang linya ng tren? Good morning, Kuya. Good morning, Selena. Sa ngayon nga ay ongoing itong sinasagawang inspeksyon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon dito nga sa LRT sa EDSA Station. Kabilang nga silin sa ini-inspection ngayon ni DOTR Secretary Vince Dizon ay itong mga pila ng mga estudyante. Dahil nga kapag ganitong rush hour ay marami ang mga nakapila ngayong oras. At sa tinitignan niya yung pagpapabilis nga dito nga ang pila dahil ayaw nga ni Secretary Dizon na pahaba yung pila ng mga pasahero dito sa LRT Line 1. Isa rin sa tinignan ni Secretary Dizon kanina ay yung ongoing pa rin itong mga pag-inspeksyon ng gwardiya dito sa LRT. Kaya naman nagkakaroon ng mahabang pila doon pa lamang sa entrada nitong istasyon. At ngayon, ay sinasamahan natin si Secretary dito para sa iba pang na i-inspeksyonin niya dito sa LRT Line 1 EDSA Station. Yan muna at update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Sirin. Benedict, matanong ko lang nitong nakaraan nag-anunsyo na magiging pwede na pambayad yung mga credit cards at yung mga iba pang uri ng cards na dyan sa ating MRT3. Dito ba sa LRT1 ay meron na rin ganito? Silin sa ngayon ay wala pang yung online saka cashless ay wala pang ganong mode dito sa LRT Line 1. At umiiral pa lang yan sa ngayon doon sa MRT Line 3. At yan din yung puspusang isasaayos nitong ang DOTR para naman maging yung LRT Line 1 at LRT Line 2 ay magkaroon na nga rin ng cashless transaction. At yan, Silin. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Pasay City. Tumaas ang seismic activity ng Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS.
Batay sa abiso ng ahensya mula August 9 hanggang nitong August 10 ng umaga, nasa 19 volcanic earthquakes ang naitala. Naobserbahan ang paglabas ng usok sa bulkan mula nang tumaas ang seismic activity nito. Maaaring magdulot ng phreatic o minor phreatomagmatic eruption o pagputok ang bulkang Taal. Sa ngayon, nananatili pa rin ito sa Alert Level 1. Nangangahulugan na mariing inirerekomendang ipagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, permanent danger zone at sa main crater nito. Isinusulong ngayon ng provincial government ng Albay ang isang ordinansa na magbibigay ng sapat na hanap buhay at ligtas na tirahan para sa mga residenteng nasa danger zone ng Bulkang Mayon. Naritong report ni Alan Manansala. Binibigyang prioridad ng sangguniang panlalawigan ng Albay ang paggawa ng batas para sa mas ligtas na mga pamayanan at pangmatagalang kabuhayan ng mga residente na nakatira sa loob ng Permanent Danger Zone o PDZ ng Bulkan Mayon. Iminungkahi ni Albay 2nd District Board Member Harold Ong Imperial ang PDZ Relocation and Livelihood Ordinance upang mailipat ang mga residente palabas ng 6-kilometer Permanent Danger Zone. Nilalayo ng panukala na mailatag ang pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang paulit-ulit na paglikas ng mga komunidad tuwing may aktibidad ang bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga naninirahan. Kasama rin dito ang tulong sa mga residente upang makahanap ng alternatibong kabuhayan lalo na yaong umaasa sa pagsasaka sa loob ng danger zone. Batay sa pinakabagong datos mula sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, mahigit 3,000 residente pa rin ang naninirahan sa mga danger zone sa iba't ibang bayan ng Albay. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namahagi ng cash gifts ang National Commission of Senior Citizens o NCSC Region 5 sa mahigit 100 na senior citizens sa Legazpi City, Albay. Kasabay ito ng pagdiriwang na ika-6 na anibersaryo ng NCSC. Narito ang report ni Venus Palace. Naging makabuluhan ang pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng National Commission of Senior Citizens Region 5 nitong Biyernes na may temang Empowering Seniors and Enriching Communities. Kasabay sa kanilang anibersaryo ang pamamahagi ng cash gifts sa 185 senior citizens mula sa Legazpi City. Nakatanggap ng cash incentives na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 100,000 ang mga senior citizens na may edad 80, 85, 90, 95 at isang centenarian na ang edad ay 100. Ayon kay Eden C. Flores, Project Development Officers 5, bukod sa cash gift distributions, iba't ibang services din ang ipinagkaloob sa mga senior citizens. At hindi lang po kami namigay ng aming cash gift distribution amounting to 10,000 pesos to 100,000 pesos. Bagkos, nandito rin po ang ating mga partner agencies magsimula sa government hanggang sa mga private agencies para po sa kanilang karapan ng services. Kabilang sa mga nagbigay ng serbisyo ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, Department of Agriculture o DA, Department of Health o DOH, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE. Habang ang Members Church of God International o MCGI naman ay namahagi ng libreng pagkain, free haircut at naging bahagi sa pagpapasaya ng programa para sa mga matatanda. Lubos ang pagpapasalamat ng mga senior citizens na dumalo sa programa dahil sa kanilang benepisyo na natanggap na malaking tulong sa kanilang mga pangangailangan. Siyempre po, magmaon kami ta naka-avail kami kayan. Dagdag na po yan sa para pagbakalin bulong, para gastos. Maraming salamat sa pagbigay sa amin ng benefits, lalong-lalo na sa aking edad na 85 at saka 90, 95. Masayang-masaya ko kasi inabot ko pa yung yung 80. Sana maabot ko pa yung 85, 90, 95, 100. Wish ko 110.
Malaking tulong. Kasi kailangan namin sa mga gamot, sa pagkain, sa kung ano yan, mga kailangan ng isang matanda. Samantala, ayon sa ahensya, magpapatuloy ang kanilang programa sa iba pang bahagi ng rehiyon upang makapagbigay ng serbisyo. Venus Palias, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Available na sa KDR Adventure Camp ang kumpletong safety gear at training para sa mga riders. Layunin nitong matiyak ang ligtas na biyahe habang pinalalawak ang kaalaman sa tamang pagmamaneho at epektibong pag-iwas sa mga aksidente. Bahagi ito ng kampanya para sa ligtas na pagmamaneho. Narito ang report ni Mia Alonzo. I-level up na ang inyong riding experience. Para sa mga motorista na hindi lang trip ang biyahe kundi prioridad din ang kaligtasan at itinuturing ang pagmamaneho hindi lang bilang transportasyon kundi isang hobby at adventure. Handog ng Manivela Innovations, katuwang ang Motorcycle Clyde, ang soft launching ng Executive Moto Staff na maghahatid ng kompletong safety gear at hands-on training para sa mas ligtas at mas kapanapanabik na motorcycle journey. Nakita namin ang Manivela is sort of a venue para magkameron ng tulong sa lahat ng riders. So itong Executive Moto Staff ay isa pa lang sa future partnership na binubuo ng Motorglide at ng KDR or Manivela Innovation. Training center sila na naka-design naman doon sa gusto ni Kuya Daniel na makatuto ng hindi basta mag-drive lang, kundi kung ano yung mga kailangan na matutunan ng isang motorist. At dito po sa KDR, meron tayong Moto Classic car na pwede silang makakuha ng mga magandang klase ng mga motor. At the same time, may chance sila na maturuan dito sa KDR. Kaya naman sa pagbubukas itong Executive Moto Staff dito sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan, may pagkakataon na ang mga rider, maging ang mga aspiring rider na makabili ng mga dekalidad na mga proteksyon para sa kanilang kaligtasan sa kalsada. Ayon sa mga eksperto, malaking tulong ang paggamit ng safety gears upang mabawasan ang impact sa katawan, makapagligtas ng buhay at magbigay ng kumpiyansa sa rider na mas maging handa sa anumang sitwasyon. So imagine pag hindi kayo covered, nag-ride po kayo lalo na walang helmet, any moving object, yung impact na natama sa ating ulo, may kasalubong pa at saka yung mga jacket, tapos gloves, wala ka na-expose ka sa skin na na-slide ka sa kalsada, totally magkakaroon po kayo ng abrasion and worst, mga infection, and higit sa lahat kung fracture pa or it can cause loss of life. Ang KDR Adventure Camp ay hindi lang lugar para sa pamamasyal, kundi isa ring destinasyon para sa iba't ibang outdoor activities. Matatagpuan dito ang Adventure Bike Obstacle Course na dinisenyo para sa mga motorcycle enthusiasts na nais hasain ang kanilang riding skills. Mula sa kontrol at balanse hanggang sa pagiging confident sa bawat kanto at kurbada. Kaya kung handa ka ng i-level up ang iyong motorcycle journey mula sa helmet at protective gear hanggang sa iba pang kagamitan na nagtitiyak ng ligtas at komportableng pagmamaneho. Bumisita na sa Executive Moto Staff sa KDR Adventure Camp at kompletuhin na ang iyong motorcycle essentials. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Psalms chapter 145 verse 20 na nagsasabi, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. The Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy.
Good news muna para sa mga kasangbahay nating motorista. Matapos ang sunod-sunod na price hike ay magpapatupad naman ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, bababa ng piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang presyo ng bawat litro ng diesel. Inaasahan naman mababawasan ng 40 sentimos hanggang 60 sentimos ang halaga ng gasolina, habang ang presyo naman ng kerosene ay posibleng bumaba ng piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos kada litro. Kaya abangan na po ninyo ang ipatutupad na oil price rollback bukas bago kayo magpa-full tank ng inyong mga sasakyan. Good news naman. Maiba naman, lagi na lang price hike nung kailan. Mas ramdam sa sa diesel, itong rollback. Piso. Malaki-laki, piso hanggang siguro aabot na rin yan ng 2 pesos kung i-estimate mo. At least good news para sa mga motorista natin. Saka maganda hanap sila ng mga kasambay natin. Hanap kayo ng gasolinahan. Kasi may mga ibang mga gasolinahan na talagang, kumbaga, doon na kayo regularly magpagas. Kasi may mga iba, hindi ko lang alam kung lahat ng mga gasoline station, may mga promo sila, may mga loyalty cards, di ba? Naisip ko kasi nung nag-avail ako ng loyalty card, ang laki din ng natitipid ko. Nararamdaman ko kasi feeling ko, yung iba kasi feeling mo kapag kunyari, parang late naman yan, papagas ako, parang wala naman ako na-accumulate na points. Pero mararamdaman mo rin kapag talaga frequent ka nagpapagasolina. Makakatipid ka pa rin. Parang ilang litro din talaga yung, so kunyari sa isang buwan ka magpapagasolina, ilang litro din yung ma-accumulate mo dun sa points mo sa mga loyalty cards. Saka yung mga araw-araw pumapasada talaga, yung nagpo-full tank araw-araw, ang laki ng points nila dyan, nakakakuha sila ng mga tablet, cellphone, may mga ganong points, tapos mga lutuan. Pwede i-convert sa iba? I-convert siya sa ibang mga gamit. Alam ko, kasi ginagamit niya sa sakyan namin sa ganun. So, everyday, full tank. So, everyday, magugulat ka, ang dami ng points, tapos makaka-avail ka ng mga ganito. Kaya, pwede siya, lalo na kapag lagi kang talagang gumagamit ng sasakyan, tsaka lagi ka talagang nagagasolina. Tsaka yung iba na merong, kunwari sa may mga membership shopping, tapos merong mga gasoline station din doon. Actually, ang laki ng mga, tapos meron ka pang mga cards, kunwari mga credit card, may discount ka, yung iba pa nga 7 pesos per liter ang inaawas. So, ang laking bagay nun, di ba? Pero nakadepende pa rin yun sa sa credit card nyo. So, tingin-tingin lang kayo. Kaya maganda talaga, aware tayo sa mga nilalabas na news para makakatipid tayo, mga kasangbahay. At ito, may another good news pa po tayo para sa mga sumasakay ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Dahil tuloy-tuloy po ang libreng sakay sa MRT kada Miyerkules sa buong buwan po yan ng Agosto. Basta kayo po ay may ipipresentang national ID. Nagsimula po yan noong August 6 at ang next schedule naman po ay sa darating na August 13, 20 at 27. Epektibo po ang libreng sakay sa MRT mula 9 a.m. hanggang 11 a.m. at sa hapon naman po ay 6 p.m. hanggang 8 p.m. Layan po nitong mapalaganap ang paggamit ng national ID para po sa mas madaling transactions, pampubliko man o pribado at mas mabilis at inklusibong paghahatid ng mga government services. Ipresenta lang po ang inyong physical card, printed paper o digital copy version ng inyong national ID sa mga security personnel sa service gate po ng mga estasyon para maka-avail ng libreng sakay. At para po sa iba pang updates, bisitahin lamang ang official Facebook page ng MRT3 na DOTR MRT3. Ayun. Actually, may nakita ko mga nag-reels na. Tapos nagpapakalat na rin sila ng information na every Wednesdays nga dito sa MRT3, libre ang sakay para sa may mga national ID. Yun nga lang, nakakalungkot yung mga iba na nag-apply ng national ID na hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha. So kung nag-MRT sila, MRT3 specifically, hindi sila makakalibre. Pero ngayong August lang, pero sana ma-extend to para sa ating mga kababayan. Para ma-encourage din yung iba na kumuha rin ng national ID, no? Pero alam ko
tumatanggap yata sila nung EID, nung Digital copy nung ng- digital copy nung kanilang nung national ID nila. So pwede na kasi meron talaga ilang taon na hindi pa nakakakuha ng national ID. So talagang doon lang sila nakadepende doon sa kanilang electronic na ID ng national ID. Pero pwede na naman pala yun mga kasambahay basta dala-dala lang natin siya. Medyo hassle lang kasi kung medyo malaki yung papel, di ba? Tapos baka mabasa-basa, sayang. Kung yun lang talaga yung copy na meron ka, di ba? Pero may awa ang Diyos niyan, makakuha nyo rin yung national ID nyo. Siguro makipag-ugnayan na sila sa mga barangay. Kasi sa akin din, kaya tumagal, nasa barangay na pala siya, hindi lang naka-coordinate sa akin na, nandito na po yung national ID nyo. So, baka nasa barangay na ninyo mga kasambahay yung ID nyo, mapuntahan nyo at makuha na. Oh, tsaka Siguro na medyo marami na ring tao kasi 9 to 11 a.m. baka marami rin talagang sasakay dito. Oh, yung oras nga maganda kasi rush hour, 'di ba? Nabanggit ko rin 9 to 11 tapos 6 to 8. Tsaka reminder din talaga sa mga nag-aabang kasi ako actually nakalimutan ko na yung national ID na up until now pending pa rin kahit sa family namin. So ito magandang reminder kung gusto natin makalibre alalahanin natin yung national ID. Baka konting-konting update lang sa mga barangays Saka natin. yung mga contact numbers kasi minsan doon nagkakatalo. Iba yung nilagay na contact number kasi ayaw nilang sabihin ano talaga yung contact number nila. Doon po kayo kukontakin para makuha yung ID ninyo. So kasi guilty ako doon Anong year ka nag-apply ng national? Pandemic pa. 2022 siguro. Nakuha ko na siya 2023 or basta ganun na. Matagal talaga. Kasi yung pala nasa barangay na namin. Hindi nila ako makausap kasi iba yata yung number na nilagay ko. Kaya wag nating binibiro-biro mga kasambahay yung ilalagay natin na number lalo na ito national ID. Update na lang tayo. Ito naman, good news din para naman sa mga Q-citizen na gustong magsimula ng kanilang sariling negosyo. Muli pong magbubukas ang aplikasyon sa pangkabuhayang QC para sa piling residente sa inyong lugar. Open po ang programang ito para sa mga sumusunod na kategory: micro-entrepreneur, unemployed solo parent, person with disabilities o PWDs, returning OFW or member ng OFW household, at completer ng livelihood o entrepreneurship training programs. Qualified namang mag-apply ang lahat ng Q-citizens na hindi pa naging benepisyaryo ng pangkabuhayang QC at hindi kawani ng gobyerno o empleyado ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon o ng barangay. Magsisimula po ang application period sa August 15, 2025 sa ganap na alas 12 ng tanghali. Para naman malaman ang kabuuang requirements at kung paano mag-apply, bisitahin lamang po ang official page ng Quezon City Government na @QCSBCDPO. Ang ganda nito, ang inclusive nung target beneficiaries nila kasi hindi lang sa mga existing na entrepreneur kasi 'di ba nabanggit pwede sa mga micro-entrepreneur. Pero ito, pwede sa mga OFWs, ayun yung parang fino-focus nila, OFWs, tapos PWDs, and yung mga solo parents, which is, helpful para sa kanila kasi syempre, di ba yung mga sinasabi natin yan, hindi na enough yung isang source of income lang. Maganda meron pa tayong mga iba-iba pang mga side hustles. Kaya magandang initiative ng government. And sa mga taga Quezon City, it's beneficial rin sa local economy na sinasabi nila. Syempre kapag may mga small businesses tayo within the city, may mga may mga job hiring na pwedeng makatulong sa mga taga doon, taga within the city. So maganda siyang initiative. Tsaka yung magbibigay ng kasi may mga ganong problems na meron tayong mga sinasabi ng mga business minded na tao pero hindi rin talaga sila makapagsimula dahil sa mga sinasabi nilang capital. Pero ito with this help, makakatulong sa mga gustong, ma-maintain yung mga sinasabi, existing mga entrepreneur and yung mga nabanggit natin na tina-target din natin na beneficiaries. Alamin lang po natin yung mga requirements para makapag-apply tayo. Ang pinaka napansin ko dito is yung sinabi na hindi siya para dun sa mga kamag-anak ng mga empleyado ng Quezon City Government. Kasi di ba mayroong mga ganun ang ganda ng qualifications, ang ganda ng mga pinopost, pero dahil di ka malakas dito, wala kang backer dito, hindi ka makakakuha. Pero at least ngayon nilinaw nila na talagang kung kamag-anak ka ng empleyado ng QC, medyo bigyan natin ng pagkakataon yung mga wala talagang mga matatawag nilang backer pagdating sa ganitong mga bagay. Kaya ang ganda nun kasi
talagang binigyan nila ng emphasis yung part na yun. Tsaka minsan kasi, yung iba naman meron pang kapital, meron pang start, pero minsan wala naman sila ng knowledge din. So maganda may mga ganitong klaseng tayong programa para ma-guide nga sila. Paano nila, kunyari, may kapital sila, paano nila magagamit effectively yung kapital nila para maging successful naman yung business. Hindi yung iba kasi gagawa ng business tapos malulugi lang, di ba? Mawawalan din sila ng parang nawawalan sila ng gana na rin minsan. Kaya maganda magkaroon tayo ng ganitong mga initiative sa iba't ibang LGUs natin. True. Ito naman mga kasambahay, attention sa mga residente ng Taguig City na mayroon pong medical conditions. Naglabas po ng guidelines ang pamahalaang lungsod tungkol sa pagbibigay ng libreng hatid at sundo para po sa mga Taguigenyo na mayroong karamdaman. Pwede pong makapag-avail nito ang mga residente na may medical treatment o procedure sa mga pagamutan sa Taguig City o sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Kabilang po rito ang mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis, mga mayroong chemotherapy o radiotherapy sessions, at iba pa na nangangailangan po ng medical treatment o procedure na hindi emergency cases. Para naman po makapag-avail ng free service, mag-text lamang po sa numerong 0961-704-4760 at ibigay ang mga kinakailangang detalye mula po 8 a.m. hanggang 5 p.m. Paalala lamang po na kailangang mag-text 2 araw bago ang takdang petsa ng medical treatment o procedure. First come, first serve basis po ang libreng service at isang companion lang ang maaari pong isama. At mga kasambahay, dapat po agad na ipagbigay alam kung hindi po matutuloy ang medical treatment o procedure. Para naman po sa iba pang emergencies, mag-text o tumawag lamang sa hotline numbers ng inyong command center na 8789-3200 at Taguig Rescue sa numerong 0919-070-3112. Malaking tulong lalo na dun sa mga namumroblema pa sa pampamasahe, magpapagamot ka na, mamamasahe ka pa. So at least dito, sasagutin na nung Taguig City Government yung pamasahe ng ating mga kasambahay na pupunta sa mga ospital para sa check-up nila, sa dialysis nila, or kung meron silang mga surgeries na nagagawin sa kanila. So ang kailangan nyo lang po, kontakin sila 2 days bago po yung mismong appointment ninyo sa inyong mga ospital. At ito po, hindi lang para sa mga taga-Taguig, ay hindi lang para sa mga ospital na nasa Taguig. Kahit sa ang ospital po sa Metro Manila, basta Taguigenyo ka at kailangan mo nitong serbisyo nila, pwede po nila kayong maihatid. At sundo kasama na. Kasi iba nakita na, di ba, bumibili pa sila ng mga e-bikes kayo nakikita or mga vehicles na parang nakalagay, di ba, dialysis patient. Kasi kailangan nga nila, hirap silang magko-commute ka pa, lalakad ka pa ng malayo kasi baka yung iba, hindi naman accessible sa kanila yung mga ruta ng mga jeep or kung ano man, na kailangan pa talaga nilang mag-avail ng mga ganitong klaseng mga sasakyan. Pero kung may mga ganitong services na libre na, di ba, hindi na nila kailangan gumastos pa para doon. Pwede tatawag ka ng 2 days before, meron ka ng libreng hatid at sundo. Hatid at sundo kaya na to, doon kaya mismo sa kanilang mga tahanan? Oo, nakalagay. Bibigay mo yung address mo tsaka yung pick-up point eh. Okay, talagang convenient to para door to door, kumbaga. Oo. Kasi ang hirap nga talaga, lalo sa kanila na may mga cancer, di ba, nagda-dialysis. Ang hirap nun, pagod na yung katawan mo doon sa mismong treatment mo. Tapos babiyahe ka pa, di ba, tapos traffic pa. Ito, wala ka nang isiping pamasahe. Convenient pa para sa'yo kasi nga hatid sundo. Ang galing ng Taguig dyan, ano? At ito po, mahalagang abiso naman para sa mga senior citizens sa Navotas City. Tuloy-tuloy pa rin po ang registration para sa Expanded Centenarian Act ng mga Navoteño senior citizen na umabot o aabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old o 95 years old mula po March 17, 2024 hanggang December 31, 2025. Para po sa gusto pang humabol at mag-register para makakuha ng cash incentives, narito po ang mga requirements. Ito po, original birth certificate at 1 piece po na 2x2 ID at 1 piece whole body picture ng senior citizen. I-print po ito sa bond paper. Kung representative naman po ang pupunta, dalhin lamang po ang original birth certificate ng senior citizen, 1 piece po na 2x2 ID
at one-piece whole-body picture ng senior citizen at i-print sa bond paper. Larawan po kasama ang senior citizen bilang patunay na hindi nito kayang personal na makadalo at valid ID ng kinatawan. Magtungo lamang po sa Office of the Senior Citizens Affairs mula Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. Para naman po malaman ang iba pang impormasyon tungkol dito, bisitahin lamang ang Facebook page ng Navotas City na @Navoteño Ako. Ayan, kung hindi po ako nagkakamali kasi bawat milestone ng ating mga senior citizens. Every 5 years? Oh, every 5 years, 10,000 po yung makukuha nyo. So sayang kung di pa kayo nakapag-register. So dun sa mga kasama sa bahay ng ating mga elderly, i-register na natin sila para makakuha rin sila ng mga incentives. Lalo na kung mag-birthday na, di ba? Sayang naman. Pero nag-aano lang ako dun sa isa dun sa qualification na dapat, di ba, kasama mo yung Kung senior representative. kung yung senior citizen kung representative ka para patunay na hindi niya nakaya na siya yung kukuha nung kanyang cash incentive. Paano kapag masakit lang yung tuhod? Kasi di ba meron ganun Sinusumpong na ayoko lang, ayoko umalis kasi sobrang sakit talaga ng tuhod nila, hirap na sila. Paano kaya makikita sa bond paper yun? Ay, nandun sa picture, di ba? Paano pa kaya mapapakita? Or paano natin siya kaya mapuprove? Siguro, i-clear lang natin yung part na yun. Pero, yun nga, at least, kung sa representative, ano ba yung titignan nila para masabi na yung senior citizen doon sa picture, hindi niya kaya talagang kunin yung kanyang But incentive. usually, kasi siguro talaga sa mga seniors, hirap na rin talaga lumabas. Oo, So talagang baka, ano na nila to, kumbaga, approve na sa kanila kahit yung, basta yung requirements Picture na may lang. picture, tapos may valid ID naman Saka baka may perma pa rin nung mismong senior citizen to verify nga na ito, yung ating matanda ayaw nang lumabas. Yes, kasi Ganyan. lolo ko wala Hirap na naman rin siyang lumakad. sobrang na kalamdaman. Pero yun nga, hirap na talaga siya maglakad. Pero kaya pa. Pero siguro pag sinabi ko sa kanya, kailangan kang sumama, ay hindi na lang niya Lalakas. kukunin. Or hindi Akala ko niya lalakas. hindi na lang niya kukunin. Ay, wag na lang. Pagod na ako. Ganun siya. Yung ibang matanda, ganun Pagka nalaman, cash inside, uy, biglang nalalakas. Parang may gamot Kaya Ay, wala naman ako binanggit. Ito mga kasabahay, good news naman po para po sa mga fur parents natin sa Pasig City. Naglabas po ng schedule ang Veterinary Services Department ng Lungsod para sa libreng RFID microchipping and anti-rabies vaccination ngayong linggo. Ngayong araw po, ito ay nasa Barangay Covered Court ng Barangay Santa Cruz. Bukas naman po, ang libreng RFID microchipping and anti-rabies vaccination ay nasa Barangay Kapasigan sa Barangay Multipurpose Hall. Sa August 30 naman po, araw ng Miyerkules yan, nasa Barangay Pinagbuhatan sa San Sebastian Parish Church ang kanilang libreng serbisyo. At sa araw ng Huwebes, August 14, ang free microchipping and vaccination po ay nasa Barangay Palatio sa Caruncho Compound Multipurpose Hall. Maaari pong dalhin ang inyong beloved pets sa mga nasabing location mula 9 a.m. to 12 noon. Para po sa mga requirements at reminders, puntahan lamang po ang Facebook page ng Veterinary Services Department of Pasig City na @Vet Services Pasig. Wow. Sandaling oras lang itong mga kasamahay, from 9 a.m. to 12 lang. Kaya dapat wag malate. Tapos siguraduhin kung sa inyo bang lugar nakaschedule itong microchipping. Kasi iba't ibang lugar po per araw yung pupuntahan nila. So, i-check lang po ninyo kung pasok yung inyong barangay or pasok yung may malapit na venue sa inyo, no? Para makakapagpa-microchip din yung ating mga alaga. Medyo pricey yan kung hindi tayo makakakuha ng libre. Kaya kung may serbisyo naman tayong makukuha at libre naman ito, edi grab din natin yung opportunity. Saka yung anti-rabies, napaka-importante. Ito, libre pa to, i-avail na natin. Kasi, di ba may mga recent news na up until now, may mga ganun pa rin talagang insidente na nakaka-rabies. Tapos yung iba, naalala ko, parang 5 years ago pa daw ata, nung nakagat. Tapos, itong ano lang, kumbaga, triggers. Oo, may na-trigger lang. Kaya maganda i-avail natin. Siyempre ito, libre na po ito. No? Pipila na lang tayo. That's right. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon naman mga kasambahay, magbalik na tayo sa ating kasaysayan. Taong 2006 nang maganap ang isa sa pinakamalubhang oil spill sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan daan-daang libong litro ng langis ang tumagas sa Panay Gulf matapos na lumubog ang isang oil tanker. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History.
August 11, 2006. Sa araw na ito, lumubog ang MT Solar 1 sa timog silangang baybayin ng Guimaras Island na naging sanhi sa pagtagas ng daang-daang libong litro ng langis. Ang MT Solar 1 ay may kargang mahigit 2 milyong litro ng bunker fuel nang lumayag mula sa Bataan papuntang Zamboanga. Ngunit nang magawi sa distansyang mahigit 20 kilometro mula sa baybayin ng Guimaras Island, ay nasalungan nito ang isang bagyo. Dahil sa malalakas na hangin at paghampas ng malaking alon na dulot ng masamang panahon, ay tumaob at lumubog ang oil tanker. Kaugnay sa nangyari ay tumagas ang nasa 200,000 hanggang 500,000 litro ng langis sa Panay Gulf at kumalat hanggang sa mahigit 200 kilometro ng baybayin sa Guimaras Island, Iloilo at Negros Occidental. Nabalot din ng oil spill ang 16 na kilometro kwadrado ng coral reef, mahigit 1,000 ektarya ng mangrove area at mahigit 1,000 ektarya ng marine reserve. Umabot naman sa mahigit 17,000 individual ang naapektuhan sa pagtagas ng langis at marami sa mga naninirahan sa mga baybayin ang inilikas ng pamahalaan. Nagsagawa naman ang mga otoridad at mga volunteer ng cleanup drive at rehabilitation activities upang malinis ang mga lugar na narating ng tumagas na langis. Yung immediate clean up nga daw yung nangyari, 8 to 10 months na yung itinagal. Kumbaga, yun yung mga visible to the naked eye lang talaga na pwede nilang makuha. 'Di ba? Yung mga debris, ganun, yung mga oils na kailangan nilang makuha na nasa surface nung ating nung ating karagatan, nung tubig natin, yung anyong tubig na damage dito. Yun daw yung nagawa nila ng paraan, yung doon sa immediate clean up ng 8 to 10 months. So imagine from 2006 to 2007 yun. Tapos, ito daw na monitoring naman dito para sa lahat ng mga naapektuhang mga lugar. Kasi hindi lang sa isang isla siya pwedeng kumalat. Ang daming mga probinsya yung naapektuhan nitong nangyaring oil spill. Aabot daw ng 10 to 15 years. So, chinecheck ngayon, hanggang ngayon continuously daw yung monitoring nila sa ilang mga probinsya na talagang naapektuhan. Tapos hindi kagad naggawa ng paraan para maayos or matanggal nga itong mga yung oil spill na bunga nitong Guimaras oil spill disaster. Kaya isa yun sa mga sinasabi ng mga experts na kung magkakaroon ulit ng similar na oil spill doon din sa same area kung saan nangyari ito, hindi daw nila alam kung paano pa makaka-recover yung area. Kasi up until now, minomonitor pa rin talaga nila even yung mga mangroves. Siyempre, isa sa pinaka-naapektuhan yung mga tao. Nawalan sila ng hanap buhay. At hindi mo yun basta-basta maibabalik dahil ito nga lang recovery, umabot ng ilang taon eh. Paano pa kaya yung sa kabuhayan ng mga tao? Isa rin yun sa naging problema nila kasi kailangan mong bigyan ng alternative na pagkakakitaan itong mga tao na ito. Kaya sinasabi nga nila na sana yung mga ganitong klase ng mga cargo ships, itong mga ganitong klase ng ship, doble yung pag-iingat. Lalo na hindi lang sila yung maaapektuhan, hindi lang ang karagatan, pati yung mga tao na naninirahan malapit sa mga areas na po. True. Actually, yun nga yung sa binabanggit mo na years later, meron pa rin silang continuous monitoring kasi nga, meron daw mga small particles pa yan ng mga oil na malamang humalo na dahil sa mga waves, ganyan, humalo na yan dun sa ilang areas ng dagat na hindi na talaga natin makikita. So, merong isang Filipino, research scientist, si Dr. Terence, nakalimutan ko yung apelido niya. Pero based siya sa Japan. Tapos meron siyang nirecommend dun sa mismong gumagawa ng mga clean up talaga na yung bioremediation. Ang process daw nun, merong special na mga materials, tas mga bacteria na ilalagay dito sa mga oil na yan, sa mga oil spill. Tapos, yun, oil-eating microbes. So, ang mangyayari, dahil nga yung bacteria, namamatay din naman siya after a while, hindi siya sasama, hahalo dun sa mga, or didikit sa mga, like sa coral reefs, or sa kahit natural resources natin. Kasi namamatay yung bacteria. Actually, itong bioremediation daw na to, kasi dahil nga nagde-degrade siya, itong process na to, ginamit na to sa iba pang mga major na oil spill sa US noong 1989 tsaka noong 2010. Kaso sa atin, dito sa Guimaras, ginawa lang yung testing sa laboratory pero hindi siya actual na nagawa. Sobrang lungkot kasi malaki daw to talaga yung magagawa sana kung
mas mabilis at oo, kung na-apply siya. Kaso nga hindi nagawa sa atin, umabot lang siya hanggang laboratory. Pero kung sa susunod nga daw na magkaroon, actually may mga ibang bansa na sinasabi sa atin na gawin na nating part yung bioremediation as part daw ng National Oil Spill Contingency Plan natin. Para sa susunod, magkaroon ng mga major oil spill, mabilis yung action para hindi na kagad nahihirapan yung mga tao sa area. Archipelago pa naman tayo. We are surrounded by the bodies of water. Kailangan natin ng ganong innovation. Oo, tsaka yung affected areas ang laki kasi sinasabi na over 1,000 hectares ng mangroves, ng seabed grass, tapos yung mga coral reefs. Ako inimagine ko nga 5 hectares lang, sobrang nalalakihan na ako. Pero ito 1,000 hectares. Tapos mangroves pa na napaka-helpful during sa mga sa mga storms. Ano nga yan parang sinasabing shield ng mga taga dyan, yung mga malapit dyan sa mga, kumbaga sa mga tubig, napaka-helpful sa mga residente doon. Kaya ito, medyo lang din doon. Naalala ko rin to before kasi talagang pinag-usapan to sa television, diba, yung Guimaras oil spill. Tsaka yung rin, yung nabanggit ni Tini na yung recovery period na yung gastos, diba, yung gastos sa clean-up drive niya, yung paglilinis mismo, tapos apektado rin yung turismo sa Guimaras, tapos yung mga iba-iba pang mga gastos, tsaka hindi lang din kasi ganun kadali na maglinis na oil spill to. Di ba, may mga nababalita tayo na ilang taon na, up until now, ganun. Kaya ngayon, nabanggit ni Tini na up until now, yung mga mangroves, may mga areas pa ng mangroves na naka-recover naman daw dito sa part na to. Pero meron pa rin mga iilan na up until now, nire-rehabilitation pa rin nila. So, yun, ang laki ng damage nito. Pero, ayun, ang maganda dito is nagtulong-tulong din yung mga iba't ibang bansa. May mga international na mga experts sa paglilinis ng mga oil spill na tumulong din sa atin para at least makatulong dito sa nangyaring oil spill disaster. Meron may insurance naman daw pala yung company sa mga gantong situations. Kunyari, nagkaroon ng oil spill, insured. So, meron 908 million, hindi ako nagkakamali, na peso, 900 million peso na naibigay towards the cleanup efforts tsaka sa mga tao. Kasi pati yung mga tao malapit dyan ng mga communities malapit dun sa area na yun, binayaran nila para maglinis. Kumbaga yun na yung hindi compensation, talagang paid work para maglinis. No? Kasi nga nawalan din sila ng trabaho. Pero ang estimated damages talaga sa economical damages talaga, kung 908 million lang ang nabigay ng insurance, 9 billion yung damage 9 billion pesos ang damage sa tourism, sa agriculture, fisheries natin. Ang laki ng damage. Kulang pa yung na-insure. Di ba dapat compensation ang ibibigay nila dun sa mga tao? Pero ginawa pa rin marami yan. Umabot sa korte nga kasi ang dami nga nagdemanda dun sa kumpanya. Mga tao na nakatira doon na dinimanda yung kumpanya ng langis na yon para sa compensation nga. Pero napakahabang proseso na yan. Pero nagkaroon naman na improvement galing dito na kasi yung tangke na gamit doon is single hulled. Kumbaga isa lang yung compartment nung barko na yon sa sa cargo niya. Ngayon, phase out na yung mga single hulled na mga cargo na ships. Kailangan double hulled na. So kahit na kunyari sumadsa to safe pa rin. So may improvement naman na parang hindi na maulit yung mga ganitong mga aksidente. Nag-improve din yung policy pagdating sa mga maritime safety precautions. Yan, nag-improve naman yung mga policy. So ayun, magandang rin natin, maalala natin kasi 'di ba syempre sa mga doon tayo nagkakaroon ng ng mga lessons kapag mga may nangyayaring ganyan. At ito naman, may iba naman tayo ng usapan kadalasan kapag sinasaway tayo ng magulang natin, dahil ito sa mga hindi tamang nagagawa natin, pagpapakita kasi nila yon na mahal nila tayo at gusto nila tayong mapabuti. Pero meron din namang iba na imbes na mapag-usapan muna ng maayos ang problema sa kanilang anak, ay dinadaan nila ito agad sa galit at mabigat na pagdidisiplina. Ano kaya ang nagiging bunga nito? Panoorin natin dito sa Kristiyano Drama. Tristan! Tristan! Ang kalat-kalat ng bahay. Tambak ang hugasin. Tanghaling tapat na tulog ka pa din. Ayusin mo to Pagbalik ko dapat malinis na to. Sige po ba? Sige po. Tatamad-tamad.
Yan! Diyan kayo magaling. Cellphone, computer, TV. Kaya wala na kayo nagagawa maghapon eh. Puro kayo games. Bakit di pag-aaral ang atupagin nyo? Nang may marating naman kayo sa buhay. Ay, anong nangyari dyan? Ay, Tristan. Ikaw na naman. Halika nga. Pa, masakit. Tigas kasi ng ulo mo. Masakit pa. Sabay na. Nakausap kong teacher mo. May bagsak ka na naman daw na subject. Pumapasok ka ba sa school? Kaya ikaw, bunso, huwag mong gagayahin tong kuya mo, ha? Oh, anong nangyari? Sir, na-aksidente po si Tristan kasama po yung mga barkada niya. Kambangga po siya. Ano? Wala ka na talagang nagawang matino, ano? Nagkakandahirap ako sa pagtrabaho. Tapos ganyan ang isusukli mo sa amin. Puro na lang problema ang dinadala mo sa buwisit na bahay na to. Sorry talaga pa. Hindi naman po namin sinasadya eh. Tsaka, siya naman po talaga may kasalanan nun. Bigla siyang lumiko nang hindi mo na nagawa mag-signal light. Sumasagot ka pa! Wala ka na talagang respeto. Yan ang natututunan mo sa kakabarkada mo! Naman! Paano niyo kami maiintindihan? Kung hindi niyo man lang kami pinapakinggan, puro kayo pasigaw at pagalit. Wala po kayong karapatan na pagalitan ako. Dahil palagi kayong wala pag kailangan kayo namin! Ano? Maglalayas ka? Sige! Tignan natin kung saan ka pupulutin. Walang hiya talaga itong batang to. Stan! Stan! Paano niyo kami maiintindihan? Hindi mo na kami pinapakinggan. Wala po kayong karapatan na pagalitan ako. Dahil palagi kayong wala pag kailangan kayo namin! Wala po kayong karapatan na pagalitan ako. Puro na kayo pasigaw at pagalit. Puro na kayo pasigaw at pagalit. Hayaan mo na yan, anak. Patawad sa mga nasabi ko. Ayoko lang na mapahamak ka. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Efeso 6:4. Yun, magandang ano rin to, kumbaga paalala rin sa mga families natin, huwag tayong laging masyadong galit. Kasi may mga ganun talagang tao na parang nagiging hobby na nila na lagi silang galit. Imbes Normal na, na, no? oo, parang nagiging norm na sa kanila na instead na i-regulate natin yung mga emotions natin. Kasi may mga family problems or may mga problema na pwede namang masolusyonan sa tamang pakikipag-usap, 'di ba? Yung tamang communication na kasi kapag pareho kayong galit agad tapos kumbaga talagang nilabas nyo pareho yung galit nyo na wala man lang pagtitimpi, yung sense ng pagtitimpi man lang, kumbaga may mga
pwede tayong masabi na hindi na natin mababawi eh. Kaya magandang ano to sa atin sa mga, lalo na sa mga parents din, parents and yung mga anak, na maganda na simulan talaga natin sa tamang communication. And yung pagre-regulate ng emotions, maganda rin yan. Kasi naalala ko itong generation na to, yung sinasabi nilang termino na emotional intelligence na usong-uso ngayon na nababanggit nila na ayun nga magkaroon tayo ng yun, yung empathy man lang, 'di ba? Yung empathy tapos yung pag nabanggit ko pagre-regulate ang emotions. Huwag tayong laging galit kasi 'di ba nasabi rin sa Bible na may mga reminders na ganyan na kapag yung tao ay magagalitin, layuan natin kasi pwede tayong mahawa sa kanila, mapasa nila yung ugali nila sa atin. Kaya ayun, kaya kapag meron tayong mga ganyang habit na lagi tayong galit sa mga sitwasyon. Kasi kapag galit ka rin sa mga sitwasyon, parang hindi ka nakakapag-isip kagad ng solusyon. Unlike kapag medyo kalmado ka lang, 'di ba, inaalam mo yung situation, ina-assess mo, mas nakakapag-isip tayo. Tsaka kapag mas kalmado tayo, nare-regulate natin yung emosyon natin, mas naiisip natin yung mga gusto nating sabihin na kapag hindi lang yung, kasi may mga ganoon talagang salita. Ako, sa personal experience ko, may mga salita akong natatanggap dati before na parang up until now, parang pag naaalala mo, may pa rin, may impact pa rin. Pero ayun nga, magandang may empathy rin tayo na kung sasabihin ko ba to sa taong to, mas, kumbaga, yung mga gagawin ko ba sa tao, kapag ginawa ba sa akin, gusto ko rin. So, yung parang lang din, aalamin mo lang kung yung mga dapat mong gawin. Tsaka yun, overall, yung galit talaga, yung galit na emosyon natin, kailangan natin kontrolin din, di ba? Never magiging sagot ang violence sa pagdidisiplina sa mga anak natin. Tsaka nag-anak lang ba tayo para magbigay ng generational trauma sa kanila? Wag ganon, kasi isipin natin, di ba, nung nag-asawa tayo, nung nag-anak tayo, mahal natin yung mga asawa natin. So, yung bunga ng pagmamahalan nyo, dapat hanggang sa lumaki na siya, mamahalin natin. Huwag tayo yung parang maging, na lang, dahil impluwensyahan tayo ng ito yung mga napapanood natin or dahil nadadala lang din tayo ng emosyon natin, pwede naman tayong magdisiplina sa tamang paraan. Huwag tayong lalagpas dun sa sinasabi sa Biblia. At syempre, never talagang magiging sagot yung violence. Huwag po tayong mananakit ng sobra-sobra. At ito, humingi naman po tayo ng update sa isinasagawang weekly medical mission. Ngayong araw, ang isa po sa MCJ Mobile Dental and Optical Clinic ay nasa Barangay Old San Jose, Dinalupihan, Bataan. Kumustahin po natin doon si Brother Cedric Sorbito. Good morning po, Brother Cedric! Yes, good morning Kuya and good morning din po sa inyo Sis Ira. At kami po ay nagbabalik muli dito sa Bataan, kung saan patuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng free medical services sa ating mga kababayan. At dahil hanggang 5 a.m. hanggang 9 a.m. po tayo ang ating registration. Marami po sa ating mga kababayan na tumutungo po dito sa ating lugar upang magpatingin sa ating pong mga doctors. At pwede pa po, umabol po ang iba para po kayo ay makapag-register. At kasama nga po natin si Nanay Emerlita Simbilio. Hello po Nanay, kamusta po kayo? Mabuti. Nay, bali itatanong lang po namin, ano po yung ating pinatingin po ngayong araw? Ano po yung pinatingin po natin ngayong araw po? Sabi nila yung dental kaya nagpa-optical muna kami. Ito nga, nga namin. Ganda naman yung nga nito may pang malayo, may pang malapit. Napakaganda ng proseso ng mga ng MCGI, GI. Kaya nagpapasalamat din ako. Salamat po sa Diyos. Nay, ang tanong din po namin, kamusta naman po yung pagpasok niyo po dito, Nay? Kamusta naman po ang experience po? Maganda nga, pagpasok pa lang, meron ka ng pang-almusal para hindi ka magutom. Kaya mapagpalang umaga sa ating lahat na nagkaroon ng ganitong medical mission. Nasama ako dito. Kaya salamat. Ito, nagkaroon ako ng salamin. Nay, baka meron po tayong mensahe po sa ating mga sambahay na pag meron pong karamdaman at may pagkakataon pong mapagpatingin, baka meron po kayong mensahe po para sa kanila. Ang masasabi ko lang, kung halimbawa, ano yung nararamdaman o magpatingin agad at kung meron pong ganitong libreng pagkakataon na may medical mission, punta na sila dito para masolusyonan ang problema. Ganon.
Kasi nakakuha ko nga, maganda naman yung kanang inyong ano tawag sa MCGI. Maganda ang naanuhan ko. Umpisa pa lang nakita ko na eh. Salamat din sa pagkakataon na napunta ako dito. Salamat po sa Diyos, Nay. At ayan po si Nanay Emerlita. At Sis Ira, sa mga ganitong panahon po ay kinakapos po yung ating mga kababayan sa malaking bagay, lalo na po kung usapin pong pang-medical. Ayan, as of 7:30 a.m. po, ang registered patient po natin ay total of 69. Meron po tayong services na medical consultation for adult, meron po tayong 14, pediatric consultation, meron po tayong 4, dental services ay meron po tayong 23, dental extraction ay meron po tayong 20, at cleaning po ay 3. Gayon din po, meron din po tayo sa optical services with free reading glasses. Meron po tayong 20. At sa haircut naman po at ay 8. Yan po si Syra. Sa awat tulong po ng Diyos, lahat po ng ating mga registered patient po ay mapaglilingkuran po natin kasama po ang ating mga MCGI volunteers and staff. And si Syra po, nandito po pala no po si Kapitan Francisco David Aguilar. Siya po ay magpapatingin po sa ating optical. Hello po, Kapitan. Kaway po kayo sa camera. Hello po. Kaway po kayo. Yan, salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Ito po ang ating update dito po sa Dinalupihan, Bataan. Balik po sa inyo. Yan, maraming salamat po sa Diyos. Brother Cedric Suavito, live na live dyan sa Dinalupihan, Bataan. At syempre, magpasalamat na rin po tayo sa ating mga kasamang volunteer doctors, sina Dr. Catherine Lopez, Dr. Arlene Duran, Dr. JB Valero, Dr. Maylene Quintana, Dr. Melania Peñaflor, Dr. Ruben J. Lotok, Dr. Manny Lotok, at kay Dr. Serena Carlos. At para naman po sa mga kababayan nating may legal concerns, nariyan rin po ang ilang representatives po mula sa MCGI Law Center at syempre kasama rin ang staff ng MCGI Medical Team, sino Brother Amor Tolalian, Brother Raymond Revese, Sis Crisanto Batanes, Sis Beth Lotok, Sis Angelica Lagman, Sis Heidi Balderramos, at si Sis Mean Sarmiento. Mukhang kanina live yung pagkaway nila. No? Ayan! Salamat po sa Diyos sa laging pakikiisa kahit saan man tayo magpunta. Laging pong present ang ating mga kasama sa ating mga paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yes, and Ira, ituloy-tuloy na natin ang paggawa ng mabuti dahil marami sa ating mga kababayan ang naapektuhan po ng matinding pag-ulan dahil sa bagyo at habagat. Pero hindi naging hadlang ang masamang panahon sa pagtutulong-tulong ng Members Church of God International para makapag-abot ng libreng serbisyo para sa kanila. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may dala itong pagbabago. Ngunit may mga pagkakataong ang dala ng panahon ay lubos. Ang mga bagyong Krising, Dante, Emong, at ang walang humpay na buhos ng ulan dahil sa habagat ay nagbunga ng pagbaha, pagkasira ng kabuhayan at paglisan ng libu-libong pamilya mula sa kanilang tahanan. Nabahan po kami at malaking kumbaga yung nangyari po sa amin sakuna nga po sa mga tahanan namin, tsaka lalong-lalo na sa Members Church of God International o MCGI,
Nagtulong-tulong ang mga kapatid sa MCGI para makapagpakain sa mga kababayan natin na napilitang lumikas dahil sa baha. Malaking bagay rin po yan, kumbaga ang mga tao po ngayon sa sobrang hirap ng buhay nila, sa sobrang syempre nga naman kalimidad, naha sila. Kumbaga tulong na rin yung kahit papalo, kumbaga lipas gutom din, nakakatulong din po yun. Natutuwa sila dahil kahit papano meron silang mainit na goto, mainit na sopas at hindi basta-basta ito dahil espesyal at mas nasasarapan sila. Malaking bagay po ito sa mga ating kababayan sa ating Barangay Burgos. Tulad po nung mga nasa evacuation center, wala po silang lutuan doon. Hindi po sila nakakapagluto dahil nga wala po silang lutuan, kaya umaasa sila sa mga pumupunta, nagbibigay ng pagkain. Kaya malaking tulong po yung MCGI Cares na nagpadala kanina ng goto, ng sopas. Kahit paano naibsan yung kanilang gutom. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ang MCGI Cares, wala akong masabi dahil kahit wala namang sakuna, ay tumutulong sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan, nagpipiding kung saan-saan, nakikita ko. Kaya malaking bagay po ito sa ating mga kababayan at talaga nakakatuwa dahil nakakatulong sila. Bukod sa free meal, ay nagkaloob din ng groceries ang samahan para sa mga pamilya na apektado ng kalamidad. Tuloy-tuloy rin ang pagtulong ng MCGI volunteers sa repacking ng mga relief goods na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Kaya mga kapatid sa lokal, panahon ngayon, magkaisa tayo ng paggawa, kabanalan, kabutihan, pag-iibigan. Bakit? Para tayo ay maging bahagi ng pagtawag ng Diyos sa mga tao. Sa gitna ng matinding pagsubok, nakita natin ang lakas ng pagtutulungan. Mga taong handang tumulong kahit pagod na. Mga kababayang hindi nag-atubiling magbigay kahit sila mismo'y may pinagdadaanan. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan, ang pag-aalay sa kapwa sa panahon ng pangangailangan, nagmalasakit, nakiisa, at nagbigay ng pag-asa sa iba. Dumaing tayo sa Diyos at pagdaing natin sa Diyos, makakaasa tayo may Diyos na makikinig ng ating mga pagdaing. Sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kasakunaan, lagi huwag nating kalilimutan, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya nga, sa araw na ito, sa gitna ng kalamidad, narito ang bayan ng Diyos naghahandog ng pagpapasalamat sa Kanya. Salamat sa Diyos. Lalo na dun sa mga areas talaga na naapektuhan. Kasi yung barangay din namin, yung ibang areas talaga naapektuhan. Nakita rin talaga natin na yung paggawa ng MCG ay talaga nakikita. Naalala ko nga yung isang pagsabi ng government official doon, sobrang active daw ng MCGI. Minsan nauuna pa sa sa talagang tulong na nanggagaling sa barangay. Hindi pa marating nasa barangay, nandoon na daw sila. Tapos natatawagan talaga agad daw ang MCGI, lalo na kapag nagbibigay na sila ng mga groceries, ng mga pagkain para dun sa mga nasalanta. Kaya salamat sa Diyos kasi doon tayo nakikilala, doon nila naaalala ang MCGI na alam nila malalapitan nila agad at hindi talaga iaatras ang tulong, lalo na kung para naman sa kabutihan ng mas maraming
aming mga tao. Kaya salamat sa Diyos. Kaya dun sa lugar namin, talagang sinabing MCGI ka, parang yung mga tao rin sa'yo doon, talagang ano yung kalooban nila, natutuwa sila pag nakakakita sila ng MCGI sa area namin. Kasi alam nila na tumutulong sa mga kapwa natin na nangangailangan. Though hindi naman yun yung pinaka-purpose natin. Gusto talaga natin, magawa natin yung tungkulin natin sa Diyos. Pero nakikita talaga ng tao, lumiliwanag talaga ang mga tao na talagang gumagawa ng kabutihan. At syempre, yung gumagawa ng aral na nakasulat sa Biblia. Right. Ang yun naman, bumati na tayo. Binabati ko lang sila Hazel Pat, Andrea, Rica, Rhea, AJ at ang staff at mga teachers dun sa Bicol College. Galing kami dyan nung kailan. Maraming salamat po for accommodating us. Yay! Mga kasambahay! Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and TESDA NC2 options. A big thanks to you, Miss Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Yan. Siyempre, babatiin ko na rin yung mga teachers, staff, parents, at students ng Bicol College nung Sabado. Yan, yung event namin. Hello po sa inyo. Good morning and happy viewing. And of course, thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang number one. Thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kaya tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!